Po, Sir Orly. Aha. Panguna pa lang yung aking binabanggit. Marami tayong dapat sigurong i-review. Pero sa inyong, para ho sa kapakanan po natin mga mag-aaral, lalo-talo na ho yung pinaghahandaan na program international on student assessment na laging hindi man kulalat pero malapit-lapit sa kulalat ang mga mag-aaral na mga Pilipino. Ano ho yung inyong obserbasyon sa mga balita, lalo na nakaraang mga balita tungkol po sa napakababang pangunawa o hindi kaganda ang balita na mababang komprehensyon ng mga estudyante? Ang lumabas po nung nagdaang linggo ay yung tungkol sa functional literacy. Mhm. Ito po ay nangangahulugan na kailangan practical ang pagtuturo ng reading, writing, numeracy, at communication skills. Functional Hindi po illiteracy, no? pwede. Sir Frederick, Ah, ano ba naging functional illiteracy? Yun po ang binabanggit dun sa mga report. Okay, sige po. Go ahead, sir. So, kailangan po pag-igihin natin ang foundational literacy skills. Kailangan we have to start with the basics, turuan ng reading comprehension, writing skills, at siguro presentation skills na kailangan sa pagtatrabaho. Mhm. Kailangan din po siguro yung contextual learning. Dapat po nasa konteksto ng mga bata ang ating tinuturo. Paggamit ng mga materyales na nakikita sa totoong buhay, hindi basta mga aklat lamang, kundi mga manuals, mga paggawa ng budget, Mhm. tapos yung mga scenario-based practices. Uh, Kasi po madalas, hiwalay ang mga examples natin o pagtataya ng lesson doon sa nararanasan ng mga tao sa totoong buhay. Tapos ngayon po, dahil tayo na sa 21st century na, kailangan din po ng digital literacy. Kung paano gumamit ng teknolohiya at paanong magiging safe tayo online, yung online safety. mhm. Hindi tayo mabubudol. Tapos kailangan po yung language and communication din, yung oral skills. Hindi po basta nakakabasa lamang, kailangan po na ipapahayag ang nalalaman. At kailangan po yung alam ang workplace communication, hindi lamang yung pang-eskwelahan. Tapos alam nila yung tamang motivation and relevance ng inaaral nila. Kaya po ang pag-aaral natin ay learner-centered. Tapos we have to build their confidence. At syempre, kailangan na silang access sa iba-ibang resources, kahit po sa library, kahit sa print, digital, or online. Mhm. Ang mahalaga po kasi sa pagtuturo natin ay kailangan po ang ating totoo naman po nasa manual po namin to, no? Uh-huh. Ang Philippine education po ay context-based at competency-based. Kailangan po hindi lamang tayo bulag na sumusunod sa curriculum guide. Kailangan pong inaaral natin ang konteksto sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Maganda yung ganyang ipinuntuho ninyo. Lalo-talo na ngayon, maraming kalaban ng isang guro. Hindi lang yung mga maaring impluwensya sa labas ng paaralan, kundi maging yung mga iba't ibang mga gadget na maari nakakaagaw ng atensyon ng isang mag-aaral. Malaki bang problema ito na kinakaharap sa tingin ninyo kung bakit ganito ang naging observation tungkol diyan sa sinasabi ninyong functional illiteracy, Sir Frederick? Malaki po kasi madalas kung paano namin tinataya o tinetest, ina-evaluate ang mga bata, ay minsan, sa totoo lang, bilang isang guro ng wika, minsan sa lungguhitan, bilugan, pero kasi sa buhay, hindi mo naman sinisilangguhitan o binibilugan lamang ang ginagamit mong wika sa palengke. Kailangan yung akma, yung pagtuturo natin sa nararanasan ng mga bata. Yung po sa math, yung numeracy, no? Madalas po, kinukuha lamang ng mga teachers sa mga libro yung mga problems. Kailangan po maging functional talaga dahil, halimbawa, yung mga example, kung sila ay taga Angat Bulacan, o paano pumunta mula Angat Bulacan hanggang PRT, anong distance, rate, and time noon. Hindi po dapat
ginagamit yung mga konteksto na malayo sa buhay ng mga bata. Maganda yan. Parang kaya nga minsan pa nagbibigay ako ng isang ehemplo sa isang paksa hinahalin tulad ko yung nauunawaan yung merong kaakibat na pangyayari sa kasalukuyang panahon para mas naunawaan nila. Yun pa rin ang dapat na isipin sa Anyway, panghuli na lang siguro. Pero Sir Frederick, hindi ito ang huli maaring magkausap pa tayo sa susunod na mga pagkakataon. Gusto ko lang malaman bilang huling katanungan ngayong umagang ito, ano yung, bukod sa binanggit yun na kanina, ano yung pinakamabisang paraan na pwedeng gawin naman ng kaukulang hensya ng gobyerno tulad ng DepEd para naman masolusyonan itong functional illiteracy na nangyayari ngayon? Ang nakita ko po, naglalagay tayo ng iba't ibang reforma, ibang curriculum. Dapat po sana meron tayong continuum, may continuity, may curriculum continuity para po ma-evaluate ito ng maayos bago biglang magpalit. At dapat tanungin ang mga tunay na eksperto. Ang mga tunay na eksperto sa pagtuturo ay ang mga guro. Sila ang tanungin, hindi po ang kanilang head. Dahil yung mga teachers, nakikita nila yung nangyayari sa classroom. Kailangan din po siguro ay merong patuloy na curriculum audit na angkop sa rehiyon o mismong sa paaralan. Dahil yung bawat bata nga, sabi ko sa konteksto, isa lang Iba ang konteksto ng bata sa Bulacan, sa Cavite o Laguna. Okay. Saka isa po siguro, ito isa pong matagal ko nang iniisip. Ibang bansa po tulad sa Pransya, ang Secretary of Education hindi nagpapalit, hindi siya political appointee. Pwede. Kaya po may continuum. May termino. May fixed term. Okay. Hindi po meron po siyang hindi po siya political appointee. Siya po ay patuloy kahit magbago ang pamahalaan dahil ang pag-aaral naman ay patuloy din. Mapapalitan siya pero hindi po nagbabago ayon sa political na sitwasyon. Nawaan ko po. Anyway, Sir Frederick, maraming salamat. Magandang punto yan. At pinutulutan nyo na tawagan na rin namin kayo dito po sa isyong ito. At ito'y isa sa mga ayaw nating maging problema natin ng pangmatagalan. Maraming salamat sa ibinigay ng pagkakataon, Sir Frederick. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Si Ginoong Frederick Soto Perez, Literacy Advocate, Past President ng Reading Association of the Philippines. 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga.